Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Ito ang mabuting balita tungkol kay Jesucristo na anak ng Diyos. Nagsimula ito nung matupad ang hula ni Propeta Isaias. Narito ang sugo ko na aking ipapadalang mauna sa iyo. Ihahanda niya ang iyong daraanan. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang. Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. At dumating nga sa ilang si Juan, nagbibinyag at nangangaral. Sinabi niya sa mga tao, pagising niyo talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo patawarin ng Diyos. Halos lahat ng taga-Judea at taga-Jerusalem ay pumunta kay Juan upang makinig. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan at sila'y bininyagan niya sa ilog Jordan. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan at balat ang kanyang pamigkis. Ang kanya namang pagkaibalang at pulot-pukyutan. Lagi niyang sinasabi sa kanyang pangangaral, darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin. Ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga sa inyong lahat. May mga bagay sa ating buhay na bagay. Yun bang tama, ayos na magkasama? Na kapag magkasama, mas tumitingkad ang kanilang ganda at mas tumitingkad din ang kakayanan nila. Halimbawa, ang mga kulay na puti, itim at pula ay bagay na magkakatabi sapagkat mas tumitingkad ang kulay ng bawat isa. Ang ulam na prito ay bagay sa ulam na may sabaw. At mas sumasarap ang alak kapag may bagay, tamang pulutan na pinapapak. Gayon din sa buhay natin. May mga taong sapakat, sakto, bagay, right person para sa atin. Yung bang tutulong sa atin na lumitaw, lumutang, ang the best sa atin at tayo rin sa kanila sapagkat dapat ganun din, vice versa, ang maging epekto natin sa kanila. Sinabi ko po ito as by way of intro sapagkat para sa akin, saktong-sakto si Juan kay Kristo. Pansinin po ninyo sinasabi ditong, John appeared in the desert preaching a baptism of repentance for the forgiveness of sins. Bagamat ang binyag ni Juan ay iba sa binyag ni Kristo, magandang preparasyon ito sapagkat ang binyag ni Juan ay pagsisisi sa kasalanan. Ang binyag ni Kristo ay nakapagpapatawad ng kasalanan. Kaya akmang-akma bagay na bagay. Bukod pa dito, tulad ni Kristo, simple lang din si Juan. At higit sa lahat, di siya mayabang. Maliwanag ang sinasabi niya, lagi daw sa pangangaral niya, ang darating na kasunod ko ay makapangyarihan kay sa akin. Ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng mga panyapak nito. Binibinyagan ko kayo sa tubig lang, pero iba yon, ibang level yon. Bibinyagan niya kayo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mga kapatid, akala ng mga tao, si Juan na ang Mesiyas. Kaya nga ang tanong sa kanya, ikaw na ba ang aming hinihintay o maghihintay pa kami ng iba? Imagine kung naging napakayabang ni Juan at sabihin, ako na nga. Maligtas pa kaya tayo? Of course! Pero po pwedeng ma-delay kahit paano. In the same vein of thought, imagine kung hindi nag-yes ang mahal na ina sa plano ng Diyos para sa kanya. Kung hindi nanindigan si San Jose para sa mag-ina, maligtas pa kaya tayo? Of course. Sapagkat ang kaligtasan natin ay hindi galing kay Maria, kay Jose, kay Juan, o kung mula sa sino man. Ang kaligtasan natin ay galing kay Kristo lamang. Pero yun nga lang, po pwedeng maantala, madelay lang. Kaya ang gusto kong ipunto ay ito. Sa anumang sitwasyon, lalo na relasyon, na inilalagay tayo ng Panginoon, gawin natin ang lahat ng ating makakaya upang maging bagay
at tamang tao para dito. Para mas madali sa Diyos, mas mabilis para sa Diyos, ang tuparin para sa ating lahat ang kanyang magandang plano. Dati natatandaan ko, isang sermon ni Bishop Dennis, nagbigay siya ng analogy pertaining o para sa isang community, na para sa akin po pwedeng may apply sa isang small but very important community, family. Sabi niya ganito, imagine kung lahat tayo mga sasakyan. Kayo na po ang bahalang mag-isip kung anong klaseng sasakyan kayo, ha? Sa mga medyo malaki-laki dyan, pwede kayong van. Joke lang. Imagine lahat tayo sasakyan. At nandun tayo sa isang daan, iisa lang ang direksyon. Kasi iisa lang din ang ating patutunguhan. Okay? Kung tayo ay nasa isang direksyon lang, nako, smooth ang flow ng traffic niya. Walang hihinto, tuloy-tuloy yan. Conveniente, hassle-free. Tulad ng sinasabi dati ng NLEX tungkol sa RFID, which unfortunately, ngayon, hindi ganyan ang nangyayari. Yung sinasabi dati ng NLEX, hassle-free, walang pila, convenient, mabilis. Abay, parang yan yung mga dating sinabi sa'yo ng yung ex. Hindi totoo. Kaya nga para sa akin, pwedeng palitan na yung North Luzon Expressway na yan, na NLEX, bilang NLEX, niloko ng ex. Joke lang, naisingit lang, kasi nabubuisit na rin ako, NLEX naman, gawa naman ng paraan. O imagine, nandito na tayo sa analogy, ha? Okay? Lahat tayo sasakyan. Iisa lang ang ating patutunguhan. Smooth, maganda, hassle-free ang biyahe niyan. Tuloy-tuloy yan. Pero kapag may sasakyan ang huminto, isang sasakyan lang ang magkaroon ng problema, lahat tayo apektado dyan. Babagal, hihinto, hihina sa pagtakbo. Mararating pa rin natin ang ating patutunguhan kung pagtsatsagaan. Yun nga lamang, madedelay lang. Maraming panahon ang masasayang. Ilang beses na ba akong naka-attend dati sa meeting ng bawat samahang pansimbahan? Mayroong mga samahan doon, ang sabi ko'y ganire. Kasi sa tuwing magmi-meeting kami, ang pinagmi-meetingan, yung first 30 minutes, minsan 45 minutes pa, isa lagi sa mga agenda ay yung mga latecomers. Oh, maraming nalilate. Ano ba problema nyo? Bakit late kayo? Maraming nag-absent. Ano ba problema nyo mga kapatid? Kung bakit kayo uma-absent? May mga namimili kung anong schedule sila magsaserve. Yung iba naman, ayaw mag-ambag sa ambagan. Akalain nyo yun? Tuwing magkikita kami, minsan na lamang kako tayo magkita sa loob ng isang buwan. Tuwing magkikita tayo, first 45 minutes, yan ang ating pinag-uusapan. Ang meeting natin, sana isang oras lang naman. Imagine, wala na tayong ibang mapag-usapan. Hindi tayo umuusad. Hindi tayo lumalago. Sapagkat sa ganyang mga issue, kayo'y napapako. O sa buhay, sige, imagine kung gaano na dapat kalayo ang narating ng iyong pamilya. Kung wala kang problema sa asawa mong irresponsable o may bisyo. Kung wala kang problema sa anak mong pasakit ulo. Kung wala kang problema sa kapatid mong pasaway. Ang layo na sana ng narating ngayon ng inyong pamilya sa buhay. Hindi lang ito sa material na bagay, kundi sa kaligayahan ng buhay. Diba? Kung minsan may expression tayo, biro lang pero malalim ang katotohanan. Kapag masayang-masaya naman yung pamilya, walang problema sa bawat miyembro ng pamilya. Tapos, medyo kapos lang sa pera. Ano ang lagi nating ekspresyon? Ano yon? Pera na lang ang kulang. Mayaman na. Baligtarin natin sa isang pamilya na mayroon naman kahit papaano sapat na pera, pero may problema sa miyembro ng pamilya. Ay, pwede mong sabihin doon, kulang na lang, katinuan ng asawa ko, katinuan ng anak ko, katinuan ng kapatid ko, mayaman na ako, masaya na ako. Meron akong kaibigan, sabi niya, Father, okay na kami.
Masaya na. Tapos na ang mga anak ko. Maginhawa na. Kaya lang bakit ganun? Alam naman ng asawa ko. Mabait yung asawa ko. Alam ko namang mabait. Ay pwedeng santo to eh. Kaya lang ang kahinaan niya, kapag naiinom siya, nawawala sa wisyo. Yun lang. O kung minsan nakapagsasalita ng hindi maganda, yung isang beses na aksidente pa, makita mo yung frustration sa kanya, Father, parang nasa amin na ang lahat. Yun na lang siguro ang kulang. Ang dali-dali nung naman solusyonan, di ba? Ito yung expression natin, pwede namang walang problema, di ba? May problema darating. Okay lang kung manggagaling sa labas ng pamilya natin. Pero yung problemahin mo, yung tao na dapat ay kakampi mo sa pagharap sa problema, masakit yun, nakakapagod yun. Naisip ko nga napapansin ko sa mga pamilya, ano ang pinakamatinding problema na po pwedeng makapagpahinto sa pamilya? I think kamatayan. Pag namatay ang isang miyembro ng pamilya, shock ka. Titigil ang mundo. Titigil ang pamilya. Pero kahit namatayan ka, basta walang problema sa bawat miyembro ng pamilya, pag nailibing yung namatay, bilang ka lang ng ilang buwan, makaka-move on yan. Mabilis yan. Uusad uli yan. Kasi walang problema sa bawat miyembro ng pamilya. Pero, yung pare-parehong buhay, pero may problemang binibigay, daig mo pa yung araw-araw kang pinapatay. Diba? Mas stuck up ka. Hindi ka makauusad. Kaya't kung ang pamilya natin ay maayos, nako, pasalamat ka sa Diyos. Kasi most likely, mas mabilis na matutupad ang kanyang magagandang plano para sa iyo at sa pamilya mo. You see? Kapag maganda ang support system mo surrounding you, your family, mas madaling magnegosyo, mas madaling magtrabaho. Di ba? Kahit mapagod ka, papagod lang yung katawan mo, pero hindi ang puso mo. Kahit mapagod ang katawan mo, basta inspired ang puso mo, ay, ganado ka pa rin sa negosyo, sa trabaho. Mas madaling mag-aral, mas madaling makipagkapwa-tao, hindi ka maiinggit sa ibang tao, okay yung pamilya mo Mas madaling magpakabuting tao, kasi nakikita mo parang mga anghel sa bahay mo. Imagine kung may nakikita ka, kahit isa lang, demonyo itong asawa kong to Ay, hirap magpakabuti. Unfortunately, kung ang pamilya natin ay merong hindi tama, merong hindi ayos, dasal tayo sa Diyos na ito'y malampasan natin ng maayos. Kasi naniniwala naman ako na wala namang aksidente sa kanyang mga mata. Planado ang lahat. Hindi naman tayo ang pumipili ng ating pamilya. Siya. Kaya, kung para sa'yo, parang hindi bagay o tama yung kinikilos o attitude ng isang tao sa pamilya mo, kapatid, ang isipin mo na lang, ikaw ang tama at bagay na tao para sa taong ito. Kung wala kang makitang dahilan, kung bakit siya ang asawa mo, kung bakit siya ang anak mo, kung bakit siya ang kapatid mo, at least, please, ikaw ang maging magandang dahilan para sa taong yan. Kasi naniniwala ako, again, bagay kayo Father, bakit ganon? Kasi nga, hindi siya nagpapakabagay. Hindi siya nagpapakatama. May tama Kumbaga sa tao, hindi nagpapakatao. Pero hindi siya babagay, hindi siya tatama, hindi siya magpapakatao, hindi siya magbabago. Kung pati ikaw, hindi magiging tama at bagay na tao. Kung gagantihan mo ng kasamaan ng kanyang kasamaan, kung mag-give up ka, ay wala na. Wala na. Lahat sa pamilya ninyo, nagulo na. Batid, wala ka naman sa sitwasyong kinasasadlakan mo ngayon, lalo na sa pamilya mo. Kasi hindi mo naman pwedeng itakwil yan Hindi mo naman pwedeng totally pabayaan yan Kaya, naniniwala ako kaya mo yan. Kasi hindi ka ilalagay ng Panginoon dyan kung hindi ka sakto para dyan.
Besides, yung baguhin siya, yung iayos siya, yung ibagay siya, yung itama siya, hindi mo talaga problema yun eh. Ang unang may problema doon, Diyos. Ang Diyos, ang siyang mas nagnanais na baguhin siya. Kasi may maganda siyang plano para sa inyong pamilya. Nakikipagtulungan ka lang. Ikaw lang ang gagamitin niya para itama siya. So kung hindi ikaw, sino pa? Ito sanang ipagdasal nating biyaya sa banal na misa. Kung ikaw ang tinutukoy ko na patuloy na nagsisikap maging bagay at tamang tao para sa pinoproblema mong tao. More inspiration, more strength, more patience, more love. Kapatid, pero kung ikaw naman itong tinutukoy ko na pinoproblema ng isang bagay at tama ng tao sa pamilya mo, mayos ka naman tol. Yan ang pinakamaganda mong maibibigay na regalo sa pamilya mo ngayong Pasko. Yung pagbabago mo. Yung pagbabago mo. Mamaya, sana kantahin natin. May magandang kanta sa communion eh. Gustong-gusto ko yung lyrics na, di ba't kay saya dapat ng Pasko kung bawat pamilya ay buo. Kasi ang Pasko ay tungkol sa pamilya. Kaya nga si Kristo yung nagkatawang tao para sa isang pamilya. Pwede namang nagkatawang tao siya nang wala siyang pamilya. So ang Pasko ay para sa pamilya. Kapatid, kung anong magagawa mo, iayos mo ang buhay mo para maging mas maayos ang pamilya mo at matutupad ang mas maraming magandang plano ng Diyos para sa inyo. Amen. Hindi lang yata isang beses kong narinig sa mga nagbabagong buhay o nagbabago ng relihiyon ang statement na, I have found the Lord. Natagpuan ko ang Panginoon. Ayaw ko namang maging KJ. Kaya yung tanong ko, sa puso, sa iloob-loob ko na lang. Ang tanong na, nawala ba si Lord? Natagpuan daw niya. Hindi yata ako na-inform na nawala ang Panginoon. Because the truth is, hindi nawawala ang Diyos. Tayo ang nawawala dahil sa ating pagkakasala. Hindi tayo ang nakatatagpo sa Diyos. Ang Diyos ang siyang naghahanap at nakatatagpo sa ating lahat. Maliwanag yan sa aklat ng Genesis. Hindi nga ba sa una pa lang, nang magkasala, si Eva at si Adan, nawala sila, nagtago sila sapagkat anila'y hubad sila. Anong ginawa ng Diyos? Hinanap sila. Mula noon hanggang ngayon, ganon. Anong sabi ng ating Panginoon? Na parito siya upang hanapin at iligtas ang mga nawawala, naliligaw ng landas. Kitang-kita yan. Sa talinghaga tungkol sa alibugang anak, di ba? Nang bumalik ang anak sa kanyang ama, ang sabi doon ni San Lucas, at malayo pa ay natanawan na siya ng kanyang ama. Ibig sabihin, hindi pa man bumabalik yung alibugang anak, hindi pa niya naman naiisip na bumalik sa kanyang ama. Matagal siyang iniisip at hinahanap-hanap ng kanyang ama. Abay nang makita ang ama, kahit madyondaan na, lumabas pa rin ang kanyang bahay, sinalubong ang anak niya. Abay kung ibang magulang yon, ikaw ang may kailangan. Hihintayin na lang kita kung kailan mo gustong bumalik. Saka tayo mag-usap. At hindi ibig sabihin nun, patatawarin na kita agad. Yan tayo eh. Taas ng pride. At nang magalit, yung panganay niyang anak, anong ginawa ng ama? Lumabas din siya ng bahay. Inalo-alo ang kanyang anak na panganay. Ay, kung ikaw yon, malamang sabihin mo, anak lang kita, mayos ka. Di ba? Sila ang dapat mag-adjust, hindi ikaw, sapagkat magulang ka. Hindi ganun ang Diyos. Ang Diyos ang siyang nagpapakumbaba, nag-a-adjust para sa ating lahat. Hindi nga ba ang sabi ni St. Paul, si Jesus ay namatay para sa atin. Samantalang tayo makasalanan pa. Hindi hinintay ng Diyos na tayo magpakabuti muna bago niya tayo mahalin. Minahal niya na tayo kahit tayo makasalanan pa at ibinigay para sa atin
ang buhay ni Kristo. Because God loves us. And that is why, for us, He is willing to adjust in order to find us, to meet us where we are, to accommodate us, to save us. Ganun naman, talaga kapag nagmamahal ka, mag-a-adjust ka. Kapag mahal mo ang isang tao, mag-a-adjust at mag-a-adjust ka talaga para sa taong ito. Kasi hindi naman po pwede yung package, lahat ng gusto mo, lahat nandun sa tao, guni-guni mo lang yun. Hindi pwedeng magkaganon. Sapagkat bawat tao may imperfection. At kahit na yung gusto mo ngayon, sa boyfriend mo, sa girlfriend mo, sa isang tao, sa kapatid mo, sa magulang mo, sa anak mo, pwedeng magbago yon. Pwedeng mabawasan yon. Pwedeng mawala yon. Ang buhay ay talagang ganon. Kaya, huwag masyadong mataas ang expectation. That is why, kung gusto mong mas tumibay pa at tumagal pa ang inyong pag-asama, dapat mag-adjust ka. Parang ganito lang. If I may use an analogy, ayan no, isang bond paper, may margin. Para sa bawat tao, meron tayong margin para sa kanila. Margin of expectation, margin ng ating standard, margin ng ating gusto para sa kanila. Dapat ganito siya. Kaya lang, hindi naman lagi-lagi magiging sakto yung margin natin para sa kanila. So dapat mag-adjust ka. Kasi kung hindi ka mag-adjust para sa kanila, ang maiusulat nila sa kanilang buhay para sa iyo, para sa inyong pag-asama, kung hindi kulang, sobra. Pag ganun ba, maganda? Maganda ba yung papel ng istorya ninyong dalawa? Hindi. Kulang, sobra, pangit yon. So either, lukutin mo na lang yan, itapon mo na lang yan, o hindi mo na sulatan, hindi mo na dugtungan ng magaganda pang istorya ang buhay ninyong dalawa sa inyong pag-asama. Buti na lang ang Diyos, nag-a-adjust para sa atin ang kanyang margin. At yan ang makikita natin sa ating mga readings, sa ating gospel reading, lalong-lalo na. Sipin po ninyo, nawala ang bangkay ni Kristo. Kasi muling nabuhay. Yun ang totoo. Ano ang sabi ng mga disipulo? Ninakaw. Okay, sige, ninakaw. Kung ninakaw, ba't di nyo hinanap? Di ba kung ninakaw, dapat hinahanap? Si Kristo pa ang sa kanila ay naghanap. Ito pa, nung mahanap ni Kristo, ito, ikatlong pagkapakita, paghahanap sa kanila ni Kristo. Mga anak, may nahuli ba kayo? Sabi nila, wala po. So gumawa si Kristo ng milagro. Kung ako yon. May nahuli ba kayo? Wala po. Buti nga sa inyo. Ako kaya yung nagsabi sa mga fishes na huwag magpahuli sa inyo. Kaya ni Kristo ang gawin yun. Pinakain pa niya. Papakainin mo yung may malaking atraso sa'yo? Baka pakainin mo tapos lalasunin mo. Hindi ganun ang Panginoon. Si Pedro na lang. Sapagkat si Pedro ang isa sa maraming naging pagkukulang kay Kristo. Siya yung lumalakad na sana sa ibabaw ng tubig. Okay na sana, biglang lumubog. Sapagkat maliit ang kanyang pananampalataya. Ayon mismo kay Kristo yan. Siya yung nagbawal kay Kristo. Huwag ipahintulot ng Diyos ito tungkol sa paghihirap na gagawin kay Kristo. Ayon ni Pedro yan. Kaya siya nasabihan ni Jesus, lumayas ka sa landas ko, Satanas. Si Pedro din yung nung una ayaw pang magpahugas kay Kristo ng kanyang mga paa. Tapos bibigay din pala, pati pa nga ulo niya, ino-offer niya. Tapos syempre, sinong makakalimot dito? Si Pedro, yung nagsabi kay Kristo, pati buhay ko, ibibigay ko sa iyo. Itinatawa si Kristo, hindi lang makaisa, kundi makatatlo. Sige nga, kung ikaw si Jesus, gagawin mo pa bang pinuno ng mga disipulo? Unang Santo Papa ng bayan o simbang itatatag mo si Pedro? No na, di ba? Sino ang nandyan hanggang sa kawakas mo, hanggang sa kamatayan mo? Si San Juan. Sinong unang naniwala nang makita yung libingang walang laman na ikay nabuhay na talaga? Si San Juan. Si Pedro hindi. Kaya baka kung tayo yon, sabihin natin kay Pedro, sige, pinatatawad na kita, pero hindi na ikaw ang leader na gagawin ko. Hindi. Si Pedro pa rin eh. Adjust talaga ni Kristo ang margin niya, ang standard niya para kay Pedro. Na kung i-imagine natin, yung margin para kay Pedro, baka nandito na eh.
Baka nasa mga edges na kasi sobra-sobra na para lamang i-accommodate, intindihin, patawarin, bigyan pa rin si Pedro ng tsansa. Anong resulta? Nagbago naman siya. Si Pedro, kahit sa Biblia, marami pang mga magagandang naisulat tungkol sa pananampalataya niya. Ganun sana. I wonder, sa buhay natin, ano na yung dapat sana magaganda pang istoryang maisulat natin in relation with mga taong mahal natin. Kung nag-a-adjust lang tayo ng margin, kung nagpapatawad lang tayo, kung humihingi lang tayo ng tawad, kung inaalis lang natin o binabawas-bawasan natin kahit papaano ng ating pride, kung masyado sanang nagiging considerate man lang tayo, kung hindi tayo masyadong mademand, kung nag-a-adjust lang sana tayo ng margin, marami pang makabuluhang pagkasama ang ating pagsasalu-saluan sa pamilya. Kaya kahit paminsan-minsan, adjust din. Amen. Pero, hindi naman po pwede adjust na lang ng adjust. Hindi naman po pwedeng pinagbibigyan ka, ganyan ka na lang, abuso na yan. Tandaan po natin, kung itutuloy natin yung kwento, medyo mahaba yung ebanghelyo, pinutol na po natin kasi masyado nga pong mahaba, baka tulugan niyo ako, naglugumbilya pa ako. Ang susunod dito, yung eksenang tanungan ni Kristo kay Pedro, mahal mo ba ako? Nasabihin ni Pedro, opo, 3 beses, pinatawad siya, pinabawi siya, pero kahit si Kristo yung nag-adjust ng kanyang margin para kay Pedro, may margin pa rin. Pakanin mo ang aking mga tupa. Itong gagawin mo. May nagseset pa rin na standard si Kristo. Hindi po pwedeng gano'n na lamang si Pedro. Kita po ninyo, dininay niya si Kristo. Pero pagdating, halimbawa sa ating unang pagbasa, hindi na niya dinideny. Pinipreach na niya na si Kristo ay muling nabuhay kahit na siya'y mamatay. Hindi na natili sa kanyang kalalagayan si Pedro. Nag-improve siya. Nagbago siya. Ganon sana. Hindi po pwedeng adjust na lang sila ng adjust para sa'yo. Dapat mag-adjust ka rin at mag-abot kayong dalawa. Tandaan natin na ang Panginoon ay nagkatawang tao, hindi para manatiling tao, kundi upang sa kanyang pagka-Diyos tayo makasalo. Tandaan natin, ang Diyos ay hindi nag-a-adjust para lamang makapag-adjust, adjust. Tayo naman ay mananatiling just o basta-basta. No! Dapat mag-improve tayo. Dapat magbago. God, indeed, is willing to meet us where we are. Pero hindi naman po pwedeng dyan lang tayo where we are forever na lang. Just going by in life. Just standing by in life. Dapat mag-improve ang buhay. Dapat magbagong buhay. Hindi ka pinatatawad para muli kang magkasala. Hindi ka pinagpapasensyaan para ipagpatuloy mo ngayong pagkukulang. Hindi ka binibigyan ng tsansa para umabuso ka. Pinatatawad ka, pinagpapasensyaan ka, binibigyan ka ng tsansa para makapagbago ka pa. Naalala ko po yung kwento sa akin kamakailan. Isang teenager ang gumraduate. Congratulations. Sa kanyang private program, kasama ng mga taong mahalaga sa kanya, pinasalamatan daw nito ang lahat. Halos lahat, pati ibang tao. Liban sa tatay nito. Oh. So pagkatapos doon ng program, tinanong ito ng tiyahin niya. Yung tiyahin niya nagkwento sa akin Yun yung Marites. Joke lang. Alam mo, Father, kasi napaka-irresponsible naman talaga at napaka-babaero. At one point yata, nag-uwi pa ng babae sa bahay. Nandun yung asawa, ha? Nandun yung mga bata, kitang-kita. O diba? Diba? So, paano mo nga naman pasasalamatan? Kung wala kang maalala, kasi sabi ng bata, Tita, other than ako'y ginawa niya, wala na akong maalala na ginawa niya. Parang puro na lang problema.
Paano mo nga naman pasasalamatan kung parang ginawa ka lang? Hanggang doon lang. Huwag naman masyadong judgmental dun sa bata. Tindihin na lang natin. Kasi ang okasyon, tandaan natin, graduation. Hindi naman birthday. Kung birthday yon at hindi man lang pinasalamatan yung ama, medyo mag-react ka. Pero graduation eh. So pwede niya talagang pasalamatan yung mga taong naging instrumental, tumulong, nag-inspire sa kanya upang siya'y makapagtapos. At hindi ang tatay niya na pagkatapos siyang gawin, ang obligasyon sa kanya at sa kanilang pamilya ay tinapos. At for many years, yun ang nagpahirap sa kanila para silang kandilang nauupos. Buti na lamang sila'y nakasalba, nakasurvive, nakahulagpos, nakaraos. Pwede pala yung ganun, ano? Bigla ko tuloy naalala yung habilin ni David kay Solomon sa kanyang anak bago ito namatay. Nasa Bible to. Ang sabi ni David kay Solomon, be strong. Be strong. Be courageous. Ito yung pangalawa. Be a man. Or sa ibang version, act like a man. Pakalalaki ka. Hoy, hindi bakla si Solomon ha? Daming asawa, may mga skabetse pa, libo-libo ha? Lalaking lalaki yan! Pero baka nga doon sa Blay, hindi masyadong nagpakalalaki. Kasi ang tunay na lalaki sa kanyang buhay, isa lang ang dapat na babae bukod sa kanyang nanay. Yun ang tunay na lalaki. So pwede pala, sabi ni David kay Solomon, act like a man. So it's possible pala that we become but not act like one. Pwedeng lalaki, hindi nagpapakalalaki. Pwede ka palang maging ama, pero hindi ka nagpapakaama. Kasi tulad nung sinabi sa kwento, irresponsable ka, ang dami mong babae. Hindi ka na nagsusuporta. Pinababayaan mo pa ang iyong pamilya na magkaroon ng marami. Sinasaktan mo pa ang ina ng anak niyong dalawa. Tandaan po natin, magma-Mother's Day this coming Sunday. The best thing a father can do for his children is to love their mother. Yun ang tunay na pagpapakaama. Mahalin mo ang kanilang ina. Maging faithful, maging loyal ka. Pwede ka palang maging ina pero hindi ka magpakaina. Kasi dapat ilaw ka ng tahanan pero pag nasa loob ka ng bahay, imbis na magliwanag, parang brown out, bungangera kang masyado. Dami mong reklamo. At yung mga anak mo, may pinapaboran ka. Hindi dapat ganun ang isang ina. Tutol, yung isa, yung self-esteem niya bumababa na. Kasi kinukumpara mo siya at hindi mo makita yung kahit konting mabuting ginagawa niya. Pwede ka palang maging anak pero hindi ka magpakaanak. Bakit? Wala kang paggalang sa iyong mga magulang. Sa katandaan, iyong pinababayaan. Ang iniisip mo lagi, sarili mo lang. Anak ka bang talaga? O sumulpot ka lang? Pwede ka palang maging kapatid but not act like one kasi wala kang malasakit sa iyong kapatid. Ano kung meron ka ng ibang pamilya? Magkapatid pa rin kayo, tandaan mo yon. Hindi nababago yon. Magkadugo, magkasupling, magkadugtong kayo niya. Pwede ka palang maging asawa pero hindi maramdaman ng asawa mo na kayo'y isa. Ang ramdam niya, siya'y nag-iisa. So pwede pala yun na maging magulang ka, maging asawa ka, maging anak ka, maging kapatid ka, but not act like one. Huwag naman. Kasi pag nagaganon, marami tayong pahihirapan. Ang unang-unang pahihirapan natin, yung mga taong hindi iba sa atin, yung pamilya natin. Pirmis kong sinasabi, hindi tayo ang pumili sa ating pamilya. Ang Diyos ang pumili ng pamilya para sa atin. Inilagay ka dyan, may role ka dyan, na kung hindi mo gagampanan, sila ang iyong pahirapan. Sila na kung hindi mo man mahal ay nagmamahal sa iyo. Sila na kung hindi mo man hinahanap ay naghahanap sa iyo. Sila na kung hindi ka man nag-a-adjust ng margin mo para sa kanila, sila ang lagi na lang nag-a-adjust ng kanilang margin para sa iyo.
Sa mga may sasakyan, alam nyo ito eh. Pag bumili tayo ng sasakyan, nandyan yung stock na gulong. Yun yung gulong na para dyan, kaya kapag pinalitan mo yan, gugulong para naman, aandar pa rin naman ang sasakyan, pero medyo magiging hirap, may pagbabago na yan. Kasi hindi yan yung gulong para dyan. Ikaw yung ama para dyan. Ikaw yung nanay para sa pamilyang yan. Ikaw yung anak, ikaw yung kapatid, ikaw yung tao para sa pamilyang yan. Kaya kapag hindi mo ginampanan ang role mo dyan, marami kang pahihirapan. Yes, tulad ng bata sa kwento, pwede pa rin makapag-survive sila. Tulad ng bata sa kwento, pwede may ibang tumulong sa kanila, pero iba ka kung ikaw na. Patawad sa Diyos, pero sana si Lord na lang yung patuloy nating papaghanapin sa atin. Sana si Lord na lang yung patuloy nating pag-adjustin ng margin para sa atin. Bakit? Diyos siya. Malakas siya. Diyos siya. And He has all the time in eternity to find us, to adjust for us, to accommodate us. Diyos siya. Yung mahal natin, tao lang. Hindi lang tayo ang inaalala nila. Marami silang mga problemang dinadala. Kaya pwede ba? Huwag namang habang buhay pahirapan sila. Huwag namang habang buhay paasahin sila. Magbago ka habang buhay sila. Sapagkat po pwedeng ang pasensya ay ma-extend pa, pero hindi ang buhay nila. Kapatid, mangarap ka sa buhay, magbago ka. Tanggalin mo ang palso sa pag-uugali mo. Nasabi ko sa iyo, yun palang malaking blessing na para sa iyong pamilya. Lagyan natin. Mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sina Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Nathanael na taga-Cana Galilea at ang mga anak ni Zebedeo at ang dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako. Kasama kami." Bika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pampang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Sinabi niya, "Mga anak, meron ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makakahuli kayo." Sabi ni Jesus. Inihulog nga nilang lambat at hindi nila ito mahila dahil sa dami ng kanilang huli. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Jesus, "Ang Panginoon yun." Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya ay nagsuot ng damit sapagkat hubad siya at tumalon sa tubig. Ang kasama niyang mga alagad ay sumapit sa pampang sakay ng munting bangka. Hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pampang, mga 70 metro lamang. Pag-ahon nila sa pampang, ay nakakita sila roon ng mga baga na may mga isdang nakaihaw at ilang tinapay. "Magdala kayo rito ng ilang isdang nahuli ninyo," sabi ni Jesus. Kaya't sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pampang ang lambat na puno ng malalaking isda, 153 lahat. Hindi na punit ang lambat kahit ganon karami ang isda. "Halika kayo at mag-almusal tayo," sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa kanya kung sino siya sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at binigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. With love and horizon, we the averages, but we the only instance that are barbecue outside Inga. It's a takeover and all
to God is by over. Look, oh, show was better and big to run. So go to be sure is a but so bright and wide world where we white we fight where we bring it on, yeah. Since that falls, always supposed to aspect. We take it for listen. This is great melodies, right? We rise up, we all calling. It's just day of people. We what our meeting with that and bouncing. It's played by feeling. Our buzzer, regular and horizon. We the averages, but we the online. It's a standard of bamboo outside England. It's a takeover and our green out in the quiet sky. She's but God is by over. Look, oh, show was better and big to run. So go to be sure is a Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakilang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kaniyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ng sinabi niya upang kayo maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi ng kasulatan, walang mababali isa man sa kaniyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isa sa mga pinagtatawanan ng mga kaibigan o kapatid nating hindi Katoliko, lalong-lalo na yung mga hindi nakakaintindi o ayaw talagang umintindi, ay ang debosyon natin sa iba't ibang parte ng katawan ni Jesus. Meron nga naman tayong debosyon sa holy face of Jesus, sa mukha ni Jesus. Meron tayong debosyon sa kamay ni Jesus. At ngayon, sa mahal na puso ni Jesus. Ganyan daw ng ganyan, para bang ginagawa na nating manok si Jesus. Baka nga daw sa susunod, pati nguso na, pati ilong na, pati mga mata na. Gayon pa man, tandaan po natin, anumang debosyon sa ating simbahan ay hindi basta iniimbento lang. Meron itong malalim na katotohanan sa ating sinasampalatayanan na pinaghuhugutan. Meron itong malalim na kahulugan. Halimbawa po, itong ang debosyon sa mahal na puso ng ating Panginoong Jesucristo. Kung talagang tayo naniniwala na si Jesus ay Diyos na totoo, at totoo rin namang naging tao, abay dapat nating makita yung dalawang katotohanan yang naguhugpong sa isang katotohanan na sinasabi ng dibisyong ito ng ating simbahan. Namely, that human heart of Jesus that bled for us and that divine love of God or of Jesus that caused that to happen
in order to save us. Kaya nga, tama yung sabi ng ating Panginoon ukol dito. Sa John 15 verse 13, sa pag-ibig na ito ay wala nang hihigit pa, sapagkat ito ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng nagkatawang taong si Kristo para sa ating mga tao. In fact, mga kapatid, kahit na hindi sa atin, i-explain yung mga simbolismo sa devosyong ito, by merely looking at it, yung mahal na puso ng ating Panginoong Jesus, masasense na natin ang kanyang gustong ipahiwatig. Halimbawa, ang puso po ay, syempre, yan ay sumisimbolo sa pagmamahal. Ang puso ay mayroong tinik, mayroong krus, simbolo ng paghihirap at sakit. Ang puso na yan ay nagliliyab, umapoy, simbolo ng pag-ibig na masikasig. Kaya't kung pagsasama-samahin mo yung mga pangunahing elementong yan, kara-karaka masasabi mo kung ano ang gustong ipahiwatig nito sa iyo. At ito yung katotohanan na sinasabihan tayo ng mahal na puso ng ating Panginoong Jesucristo. Ikaw ay aking iniibig at patuloy kong iibigin sa kabila ng aking maraming mga hirap at sakit. You see, madali naman kasing umibig. Ang mahirap ay yung manatili sa pag-ibig. Kasi normal yung umibig ka. Dahil nga, makakakita ka sa isang tao, sa isang bagay, sa isang sitwasyon na something na kaibig-ibig. Kaya nga, you fall in love eh. Natural yun eh. But nothing and no one is perfect. Which basically means, unti-unti darating ang pagkakataon sa bagay, sa sitwasyon o sa tao na yung inibig. Makakakita ka ng mga bagay na hindi kaibig-ibig. There are limitations, there are flaws, there are weaknesses. And that will shock you, sadden you, disappoint you. Kaya nga ang challenge ay hindi talaga to fall in love, but to stay in love. At ang isa nga po sa mga challenges na ibinibigay nito ay yung umibig pa rin tayo sa kabila na tayo'y na-shock, na-sad, na-disappoint. And I mean, a love that does not wear out, ha? Dapat yung love ay katulad pa rin nung love bago tayo na-disappoint, na-sad, at na-shock. Hindi nagbabago. Inasmuch as yan ang ipinapahiwatig sa atin ng mahal na puso ng ating Panginoong Jesucristo. Makikita po ninyo yung sinag, makikita po ninyo yung liwanag, makikita po ninyo yung apoy, patuloy na naglalagablab, hindi umaamba na manghina o mawala na. That fire in the heart of Jesus continues to burn in love for each and every one of us. Di ba may expression tayo na parang nagdahilan lang Halimbawa, yung nabalis eka, na makamalipit sa sakit ng tiyak ko, sakit. Tapos pagkatapos, malawayan ni Karemi. Ayan, o kaya ni Sister Rose. Akalain mo, tumayo agad, nagtrabaho agad, naglaro agad. Ano sasabihin natin? Abay, parang nagtahilan lang. Hindi ko alam kung may apply natin ito sa... Naku, maraming magagalit sa akin dito. Kay Kuya Bimboy Azul at saka sa kapatid ko, sa kay RJ. Yung mga fanatics ni LeBron James yan. Kasi nga, di ba si LeBron James, di ba? Madalas parang nagdahilan lang. Magbabasketball yan, makikita mo, mapupok ng konti, o kaya mababalyan ng konti lang naman. O kaya, mapafoul ng konti lang. Nako, grimacing in... And the Oscar goes to LeBron James. Joke lang, magagalit sa akin ng mga ito. Kasi nga, pagkatapos nun, masigla na naman. Magaling din tulad nung bago siya na-foul lang ganyan. Kaya sasabihin natin, parang nagdahilan lang Mga kapatid, kaya ako sinabi ito, sapagkat parang ganyan ang pagmamahal sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. You see, maraming mga pagkakataon
na sa atin siya'y nasashock, nasasad, at nadidisappoint. Not just sometimes, but many times. But despite this, patuloy siyang nagmamahal sa atin with the same intensity bago natin siya mas shock, mas sadden, at ma-disappoint. Yun ang mensahe ng ating Panginoong Hesus, ng kanyang mahal na puso. Yun sana ang ating makita, mga kapatid, ha? Because that's the basic reason why we are alive. Akalain niyo ang Diyos, hindi pa tayo sinisilang sa mundong ito. Alam na niya ang ating magiging mga flaws, limitations, weaknesses. Alam niya na po pwede tayong may gawin talagang mga kabalbalan. At kahit nagawa na natin, una, binuhay pa rin niya tayo. Nagawa na natin, patuloy pa rin tayong buhay. Even enjoying the same blessings ng mga taong namumuhay sa kabutihan. In fact, may mga taong mas masasama sa atin. Mas masasama. Pero pagdating sa antas o kalagayan ng buhay, ay parang mas mainam pa ang kinalalagyan kaysa mga taong tunay na nabubuhay sa kabutihan. Yan ay basic proof na ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay hindi nagbabago. Kaya lang, sana naman po wag nating aabusuhin ito. Huwag tayong mabuso. Tama, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi nauubos. But the thing is, ang buhay natin ay unti-unting nauupos. Tama, ang pag-ibig ng Diyos, ang kanyang kapatawaran, ang kanyang malasakit ay laging nandyan. Pero ang buhay ba natin, sigurado tayo kung hanggang saan at kung hanggang kailan? Tama, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi namimilit. But for our sake, for our own sake, dapat natin itong tugunan ng pag-ibig. Para sa ating kabutihan, para sa ating totoong kapakanan, habang maaga sa ating buhay, manatili tayo sa apoy ng kanyang pagmamahal kaysa dumating ang pagkakataon na tayo magsisi sapagkat tayo pupunta sa kaparusahan, sa apoy na inihanda para sa mga hangal. Kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. Gusto ko yung bandang huli ng Ebanghelyo. Ang sabi doon ay, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Actually, ito'y quote from the Old Testament, particularly from the book of the prophet Zechariah, chapter 12, verse 10. Pero para sa akin po, pwedeng ito isang prophecy ng isang mangyayari pa lang na po pwede natin pare-parehong maranasan kung ang mahal na puso ng ating Panginoon Jesus habang maaga hindi natin pahalagahan. Anong karanasan yan? Ito yung kapag tayo namatay ng sobrang makasalanan, haharapin tayo ng Panginoon na sugatan sapagkat siya'y lagi nating sinasaktan. At doon, ang kanyang mga sugat ay ating mapapagbasdan. Saka sa atin magsisink in ang matinding panghihinayang when we realize na ang kanyang pagmamahal ay ating sinayang. Yun ang simula ng impyerno. Yun ang simula ng kaparusahan. Yun din ang po pwedeng maramdaman ng iyong kabiyak na nanloko sa iyo, pero sa kabila nito ay naghangad ka pa rin ng mabuti para sa kanya. Pinatawad mo pa rin o kaya pinakiharapan mo pa rin ng maganda o kaya minahal mo pa rin o kaya iginalang mo pa rin. Yan ang po pwedeng maramdaman ng isang anak mong pasakit ulo na sa kabila ng lahat na sakit ng ulo niyang binigay sa iyo, ay hindi mo pa rin tinakwel. Ng kaibigan mo o ng kapatid mo na sa kabila ng maraming pangit na sinabi sa iyo, ay tinulungan mo pa rin. Ng taong tinulungan mo pa rin sa kabila ng sa mahabang panahon ay hindi kanya pinahalagan at pinapansin. Matinding panghihinayang when he or she realized that kakaiba ang pagmamahal na ganyan.
Mahirap nang makakita ng pagmamahal na ganyan. Hindi naubos kasi nga hindi nababawasan. Patuloy sa pagmamahal. At doon niya mararamdaman ang totoong panghihinayang sapagkat alam niyang marami at malaki ang kanyang mga sinayang. Ito sana mga kapatid ang makita natin. Ito sana mga kapatid ang makita ng mga taong minamahal pa rin sa kabila ng kanilang mga kasalanan. Ito po mga kapatid ang ating sinasayang. Ito rin sana mga kapatid ang makita ng mga taong patuloy na nagmamahal kahit patuloy na nasasaktan. Na sa huli, wala sa talaga sa atin, kundi nasa kanila ang tunay na panghihinayang. Manghinayang man tayo, magsisiman tayo sa huli, sigurado ko, hindi na yun para sa ating sarili, kundi para sa kanila na nagsayang ng ating pagmamahal at pagpahalaga sa kanila. Tulungan naman tayo pare-pareho na makita ito ng mahal na puso ng ating Panginoong Jesucristo. Amen.